Nitong Sabado ng gabi ay ibinida ni Maris Racal ang music video ng kanyang pinakabagong single na Perpektong Tao, kung saan hindi lang siya bida kundi siya rin ang direktor. Sa kanyang Instagram post, ibinahagi ni Maris ang excitement para sa proyektong ito. Bukod dito, nagpasalamat din siya sa kanyang mga tagahanga, ang Maris Taylor, sa kanilang patuloy na suporta. Dahil sa aesthetic at meaningful storytelling ng music video, maraming netizen ang tila nagbigay ng second chance kay Maris sa kabila ng kontrobersiyang kinasasangkutan niya at ni Anthony Jennings noong nakaraang taon. Gayunpaman, hindi pa rin naiwasan ang hanash at pintas mula sa mga kritiko. Sa kabila ng mixed reaction, hindi matatawaran ang tapang ni Maris sa pagharap sa mga kritisismo at pagbuhos ng effort sa isang proyekto na tunay niyang pinagmamalaki. Sa kanyang musika at video ay tila naging paraan para maipahayag ang kanyang damdamin at para na rin sa iba na maaring makarelate sa mensahe ng perpektong tao. Isa itong patunay na kahit may kontrobersiya, posibleng bumangon muli sa pamamagitan ng talent, creativity at determinasyon. Samantala, isang araw matapos i-release, agad na nag-trending sa YouTube ang music video ng Perpektong Tao ni Maris Racal. Habang ibinabalita ang balitang ito ay may mahigit 82,000 views na ito at number 16 trending sa music. Mismong ang aktres at singer na si Maris Racal ang nag-direct ng MV at siya rin ang bida rito. Ito raw ang unang beses na nag-direct ng music video si Maris. Positive naman ang reaction dito ng mga netizen. Bata pa, ako napanood ko yung music video, tsaka naintindihan ko yung lyrics niya. Parang ano naman doon, apologetic siya yung, although tinanggap niya, kanta lang yun, pero ayun. Tinanggap, parang yung ano nun, sinasabi niya gano'n na tao lang siya, di ba, na nagkakamali. Perfecto. Hindi perfecto yung mga tipong gano'n. Tapos ninanamnam yung karma or whatever, may mention siya gano'n. Totoo naman. So, actually, yung apologetic naman yung kanta. At so far, depende kasi sa social media niya, tanggap siya eh. Kahit pag binasa mo yung mga comment na parang, ang bilin lang talaga kay Maris, wag mo nang ulitin yun. Sana hindi na maulit. Diba? Pero ngayon, sunod-sunod ang pabida ni Marisa, meron siyang isang picture lang, ganda-ganda ni bakla. Oh, 'di ba? Yung naka-stiletto siya na wow, ang sexy ni alam mo, ngayon talaga yung pinakamagandang era ni ni Maris. Pero si Maris kasi very talented naman eh. Can you imagine nagawa niya ng kanta yung yung aminin man natin o hindi, personal experience niya yan, yung kanta na yan. So, nilapat niya sa kanta. Parang kay Kim Chiu na bawal lumabas, diba? Yung mga ganun na pinagkakitaan na ni Kim Chiu. Correct. Kasi sikat kasi si Piang ngayon diba? Yung sikat ano yan, yung doon sa kay Regine naman. Oo, kay Regine. Sikat siya, tsaka nakakaloka. Kala ko nga serye, diba sasabi ko nga, yung pala music video. Tsaka ang ganda-ganda ni Piang no, nakasirena. Dati hindi mo siya kilala. Ngayon natin kilala mo na. Kaya lang kasi nakikita ko kasi na siyempre may make-upan na si Piang. Di ba maganda rin naman talaga si Piang kahit wala siyang hindi make-up. Yan, iba yung mabaho. Oo, pero sabi ko, ang ganda-ganda ni Piang. Pagtingin ko, bagamat mabaho. Hindi, maganda talaga si Piang kahit wala siyang make-up. Mas maganda si Piang nang wala siyang Ako nakita ko na siya kasi in person. Nang malapitan sa isang event, sa Purple, nagpunta ako doon. Tapos nandun siya, pina-interview siya. Kaya lang hindi maganda yung impression ko agad sa kanya. Kasi nga, yung mga tao rin sa paligid niya, ang daming bawal agad-agad. Buwisit ako sa lahat ng ganyan. Yung nag-i-interview ka, ang daming mga pinagbabawal na tanungin. Anong tinatago niyo? Gusto kong sampalin yung isip-isip ko. Excuse me, no? Hindi ko nga yan masyadong kilala. Na-invite lang ako dito para magtanong. Yung mga ganong pagkakataon. Hindi ka pa tumalak? Hindi pa. Kasi parang tayo mo tumalak? Ang dami kasing tao. Isang yun, para siyang lahat, isang company na nandun lahat, nag-guest sila. So, nakakaya na inimbita lang ako noon. Tapos tinalakan ko pa yung guest nila, di ba? Ang layo, samantalang yung mga hindi yung guest, yung mga taong nasa yung mga nagbabawal sa'yo. Ako hindi masyado. Yung iba, like yung isa, may sumisingit nga lang, iba, inarang na siya nung Tapos yung isang nagtatanong, parang inawa talaga, na tama na po yung mga ganyan-ganyan. So, kaya hindi talaga ako nagtanong, tumutok lang ako. Kasi nga parang pinag-aaralan ko. Mula nun, hindi ko na masyadong bet si Fiang. Alam mo, kung ako yan talagang tatalak ako.
Tatalak ako sabi, Hindi, ano ba to? Inimbitahan nyo kami tapos ililimatahan nyo kami. Dapat hindi nyo kami inimbitahan. Kinonsider ko lang yung yung nag-invite kasi nakakahiya pag gumawa pa ng eksena mo, mag-walkout pa ako doon sabay tala. Hindi, mag-walkout ka, tapos bumalik ka. Joke! Walkout ako. Joke! Walkout, naglalakad ako, tapos bumabalik, ay, yung giveaway ko. Oh, sayang. Yun din naisip ko, sayang naman yung giveaway. Sayang yung lapang. Hindi, totoo yun. Pag gano'n yung lalo na yung mga handler, pag pinagbabawalan nyo ang mga reporter, nakakabwisit talaga sa inyo. Nako, kung nabuhay pa yung mga matatandang yes, sila established. Isa Red? Isa Red na Billy Balbaso. Billy Balbaso, tutulak ka pa talagang tumigil, lumayas ka dyan. Mga Oo, ganon. Mababait lang kasi ngayon yung mga, ewan ko ba kung bakit naging ganon. Dati pala ba tayo nun Ngayon kasi nagkaroon dati wala kasi mga handler. Manager lang meron. Tapos ang manager mismo magpupush sa'yo na, sige na-interview mo yung alaga ko. Yung mga ganyang tipo. At saka yung mga artista noon, kaya rin nilang sumagot ng kahit na ano pang tanong. Ngayon, di ko alam kung bakit. Alam mo, kasi nga, yung ibang mga reporter kasi, natatakot na baka hindi na sila maimbitahan. Pero noon kasi, dahil wala nang social media, carry lang. Carry lang na matakot ka. Pero ngayon, nandoon na lahat Kasi yung mga gusto nilang itanong mo dun sa artist nila, yun din naman yung nandoon sa social media. Anong saysay? Kaya ka nga nagtatanong, para at least, di ba, magkaroon ng exclusive at saka magkaroon ng masustansyang balita na bago. Ganon. So, ang layo na napuntahan. Hindi ako naman, okay lang ako kung open forum, wag itanong yung mga dapat hindi itanong. Yung mga sensitive. Personal, wag masyado. Hindi, yung mga skandalo, di ba, yung mga ganun. Mag-focus lang dun sa kung ano man, okay lang yun. Pero, after that, pag hinarap na sa'yo, pwede na. Free for... sa press con, sa mismong press con, pwede rin naman. Kasi nagagawa naman talaga yun Sabi nga pwede po sa pelikula, pero mamaya na lang po yung kung ano man ang gusto nyo. Ayan, pag open forum, di ba? Pag ano nyo na lang, anong tawag dito, yung face-to-face na, yung one-on-one, mga ganyan. 3-to-1, 5-to-1, mga tipong. Kaya makabuluhan talaga yung nangyaring press con sa Lavender's Field. Kasi, grupo-grupo ng reporter, like ako, nakaupo ako doon sa kung saan nandun yung mga editors. At hindi, dahil konti lang invited doon, si Salve lang, si Roldan. Tapos siguro isang table kami, ilalapit sa iyo yung artista. Ganun din i-interview mo isa-isa at walang magbabawal sa iyo. Oo, ganun din sa Espantaho, di ba? Oo, yung mga ganun. Kaya nga pero maganda, di ba? Nagiging productive pa, hindi yung open forum. Tapos konting open forum lang, mga siguro mga 30 minutes, tama na yun tungkol sa pelikula. Kasi the more na, alam mo ewan ko, yung mga manonood kasi parang hindi na sila nagsasawa sila kapag pinag-uusapan yung tungkol sa pelikula. Ano pelikula, alam nang ini-etchos lang naman kayo. Lalo na't naka-live din naman yung mga event, na press con. Ngayon kasi ang press con, nila-live na ng mga production dahil may sarili din silang channel. Katulad nga, babanggitin ko ng Espantaho, di ba, drama daw. Pero ako, horror din kasi yun Sa akin, horror, more on drama nga lang. Kaya sasabi gano'n ng mga, hindi naman to, horror o drama to. Pero iba kasi pagka-horror niya, hindi naman yung horror yun, tsaka yung takbuhan kasi habol ng habol. Mga gumagano. Hindi walang ganon. Pero dahil magaling ang director at magaling ang artista, kahit hindi siya, may konting gulat factor naman. May mga lumalabas, kaya lang siguro in-expect nila parang dapat mayat maya yung gulatan, mapapasipa, mapapatadyak ka. Ito naman sa totoo lang, hindi ka naman matutulog. Di ba nakatulog ka ba sa Espantaho? Hindi naman. May isa akong pelikulang pinanood na nakatulog talaga ako. Ano ba natulog ako? Sa umpisa. Yung lakas-lakas naghilik mo na, simula pa. Sabi, pagod si bakla. Siguro, dahil nagtipid sa hotel o sa motel, dito na natulog, ginamit pa yung Metro Philippine Festival Pass. Oh, nga. Pero alam mo yung Taiwan Killer, talagang nakadilat ako doon. Ayun talaga, puno-puno ng suspense talaga, yung horror, nakakaloka.